God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to another episode po ng Life and Grace. Salamat po sa inyong pagsubaybay. And ang pag-uusapan po natin sa episode na ito ay may kinalaman. Pwede nating sabihin karugtong ng ating pinag-aralan last week na the reality of God's nature. Pinag-uusapan po natin to dahil sinabi natin noong nakaraan na misunderstanding God ay nagsisimula po with misunderstanding His nature and character. Na dahil hindi natin naunawaan ang nature and character ng Diyos, nagpapasimula tayong hindi natin siya maintindihan. Sabi rin po natin, kung makikita mo ang Diyos, kung sino talaga siya, kung matutunghayan mo ang kaniyang kabutihan, ang kaniyang kahabagan, ang kaniyang puso para sa iyo, it would change everything. Alam niyo po, kahit pag nagkamali ka, hindi ka tatakbo papalayo sa Diyos sa takot, kundi tatakbo ka papalapit sa Kanya. When you understand the true nature of God, ang pag-ibig mo at ang trust mo grow naturally. And that is where real relationship begins. Kapag hindi po natin naintindihan kung sino talaga ang Diyos, what God really like, you're wide open to the devil's deception. Malilin lang tayo ng kalaban kung paano po nalinlang ang napakaraming tao noon at pwede ko pong sabihin hanggang ngayon. Nais ko pong sabihin sa inyo na alam niyo po ba na ang Diyos ang most misrepresented person in the universe. He is blamed for everything. Lahat po ng pangit na bagay sinisisi sa Diyos. Napansin niyo na po ba ito? Na lagi na lamang ang Diyos ang sinisisi sa mga bagay na hindi maganda na parang siya po ang may kasalanan ng lahat ng mga bagay na di magandang nangyayari sa mundo. Sa tuwing may mamamatay na batang bagong panganak, ang Diyos ang sinisisi. Kapag po may pinanganak na mayroong physical deformation, ang Diyos ang sinisisi. At marami pa pong iba. But that is not true. Nais ko pong sabihin sa inyo that God created a perfect world for us. Nung nilikha niya po ang tao at bago niya palikhayin ng tao, gumawa siya ng titirhan ng tao, kikilusan ng tao. Ginawa niya itong sanglibutan, itong mundo, itong earth. At ang sabi po ng Bible in its description ay, it was good. And then ginawa niya ang tao. So God created a perfect world para po sa atin. Subalit ang tao na kanyang nilikha ay piniling magrebelde against Him. At naisanla nila kay Satanas ang kanilang kapamalaan at kapangyarihang ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang naging resulta nito ay na-empowered nila si Satan at ginawa nila si Satan na maging God of this world. Siya po ngayon naging Diyos ng sanglibutang ito. Ito pong sabi ng Hebreo Kapitulo 2 talatang 14. Sabi po doon, sa part noon ay ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Maging ang kapangyarihan ay naging control ng diablo. Alam niyo po, ang diablo ang dahilan ng lahat ng kagulo dito sa mundo at hindi po ang Diyos. God is not sovereignly controlling everything that happens. And I want to repeat it because I want to give stress on that. God is not sovereignly controlling everything that happens. Huwag niyo pong isipin na plano lahat ng Diyos ang nangyayari, mabuti man o masama. Tandaan niyo po, mabuti ang layunin ng Panginoon at hindi ang masama. Ang masama po ay galing sa diablo. Sabi po ng Genesis chapter 1 verse 28, this is talking about Adam and Eve nung sila po ay nilikha ng Panginoon. At ang sabi po dito ay sila ay binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So pag pinag-aralan po natin itong verse na ito, ay binigyan ng Diyos ng authority and dominion ang tao upang i-rule ang lupa at ang mga hayop dito.
At kapag sinabi ng Diyos, kapag po may sinabi ang Diyos, ito po ay nagiging tipan o it becomes a covenant and it becomes binding on Him. Natatalian po ang Diyos dahil sinabi ng Diyos, kinakailangan niya itong gawin. Ito yung po yung isang nature niya. Meron po siyang integrity sa kanyang salita. Meron po siyang integrity sa kanyang mga pangako. And when He uttered a word, it becomes like a law and it becomes binding on Him and it will surely happen. Sabi po ng mga awit, Kapitulo 89, talatang 34 ay ganito, ang aking tipan ay hindi ko lalabagin, ni ang salita na lumabas sa aking mga labi ay aking babaguhin. Ito po ang Diyos. Sabi niya, hindi ko babaguhin ang aking covenant. Mananatili po ito. Sabi po ng Hebreo, Kapitulo 6, talatang 18, hindi maaaring magsinungaling ang Diyos. It is impossible for God to lie. Hindi. Oo po, tama kayo na ang Diyos ay kaya niyang gawin ang lahat ng kahit anong naisin niyang gawin. Subalit, hindi niya po naising magsinungaling because for Him to lie is to go against His nature and character. Kaya nung sinabi po niya sa tao na pamalaan ninyo ang lahat, have dominion on earth, yung pong sabi niya sa Ingles, sabi niya, subdue it. Kayo ang maghari. In a sense, sila po ang ginawa niyang Diyos ng sanglibutang ito. Kaya po sabi po ng awit, Kapitulo 82, talatang 6 ay ganito, Sinabi ko na sa inyo na kayo ay mga Diyos, mga anak ng kataas-taasang Diyos. Ginawa pong Diyos ng mundong ito ang tao nung ibinigay niya ang kapamalaan and dominion para po dito sa sanglibutan. Tinawag niya tayong mga tao na Diyos ng mundong ito. Ito po ang ating posisyon na binigay ng Diyos sa atin, subalit nung pinili ng tao na magpasailalim o magpasakop sa Diablo, nagawa natin ang Diablo na siyang Diyos ng mundo. Naibigay po natin yung ating authority at naibigay po natin yung ating dominion. Naibigay natin sa Kanya ang kapamalaan at ang kapangyarihan. Kaya po sabi ng Roma, Kapitulo 6, talatang 16, hindi ba alam ninyo na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo ay nagiging alipin nito. Maging ito'y sa kasalanang hahantong sa kamatayan o sa pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. But sad to say po na ang religion, sa kagustuhan itong matugunan ng mga tanong kung bakit nangyayari ang mga sama, ay nawi po sa isang konklusyon that God is in control of everything and He makes everything that happens. Yun po yung naging sagot nila. At kaya po ang mga tao ay naa-adapt to when everything happens, whether bad or good, sinasabi na, kalooban ng Diyos yan, wala tayong magagawa. No! God is a good God and He only do good things. At meron pong pinanggagalingan ng masama. Ang Diablo na kung saan binigyan natin siya ng kapamalaan, actually tayo po ang nag-equip sa kanya para siya ay maging si Satanas. At ito po ay kabaliktaran ng mga verses. Itong pong pag-uusap natin, itong pong sinasabi ng religion na ang Diyos ay may control ng lahat ng bagay na nangyayari dito sa lupa. Ito po ay kabaliktaran ng mga verses na sa Bible na binasa natin at pinakita natin just right now. Naalala niyo po ba yung isang halimbawa natin noong nakaraan patungkol po sa untamed Arabian horse na ang owner po nito has to put it away kasi, halis na po siya kung wala pong kukuha nito. But somebody wants it at kinuha po ito. But the horse expressed its being wild when a rope was placed on its neck. Natatandaan niyo po yon? But after that, yung pong horse yun ay na-broken. Naging tame po itong horse na to at nasasakyan na po ito. Kaya lang, lagi itong nanginginig sa takot sa tuwing makikita niya yung taong humuli sa kanya. Sasakyan pa lang po ng tao ay nanginginig na siya. Iniligtas siya ng taong umuri sa kanya kasi nga papatayin na dapat yung kabayo. Pero he misunderstood or this horse misunderstood yung ginawang panghuhuli sa kanya. Kaparehas din po ito kung paano nami-misunderstood ng tao ang Diyos dito noong ibinigay ang kautusan. At ito po yung pag-uusapan natin.
Pag-uusapan po natin why the law was given o ang dahilan kung bakit binigay ng Diyos ang kautusan. Dahil po dito ay pinaparusahan ang tao sa kanilang pagsuway sa kautusan. Sabi po ng Deuteronomy chapter 28 verse 15 and then lilipat po tayo sa 21 hanggang 22. Sabi po dito ay, ngunit kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mararanasan niyo ang lahat ng sumpang ito. Ito po yung ilan sa sumpa at gusto ko po itong diinan. Sabi po sa verse 21, padadalhan kayo ng Panginoon ng mga salot hanggang sa mamatay kayo roon sa lupain na tinitirhan at aangkinin ninyo. Pahirapan kayo ng Panginoon sa sakit na hindi gumagaling. Lagnat, pamamaga, mainit na hangin, mahabang tagtuyot at peste sa mga halaman hanggang sa mamatay kayo. Wow! Napakalalim po nito at nakakatakot po ito. Nakita po ito ng tao from that and they said that God is a terrible God. At hindi nila nakita at nauunawaan ang ginagawa ng Diyos ay dahil sa kasalanan na nakakawasak sa kanila. Sin is destroying them. Sinisira po sila ng kasalanan. At ang Diyos nagbigay po ng kautusan para pansamantalang mapigilan sila because they are destroying themselves. Sin is Satan's inroad sa buhay po natin. Hindi po tayo nag-a-agree na magkasala dahil nasa biyaya tayo ng Diyos. Bakit ang sinasabi natin, huwag tayong magkasala because kapag nagkakasala tayo, we are allowing Satan to have an inroad sa ating buhay at nakakapasok po siya. Sabi po ng Roma, Kapitulo 5, mula po talatang 12 hanggang 13 ay ganito. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Verse 13, tunay na ang kasalanan ay nasa sanglibutan bago pa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Nais ko pong sabihin sa inyo that in the first 2,000 years from the time of Adam hanggang sa time po ni Moses kung kailan ibinigay ang kautusan, God is merciful to people's sin. Alam niyo po yung unang pagpatay, yung unang murder po na nangyari sa Genesis chapter 4 na ginawa po ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel. God did not approve that. Hindi po sinang-ayunan ng Diyos kung anong ginawa ni Cain. And He rebuked him for what he did. But He protected him because Cain was afraid that everyone will going to kill him. So, God protected the first murder. But the first person to break the law, nung binigay po ito sa kamay ni Moses, ang law po na binrake niya ay Sabbath day. Hindi niya po kinipang Sabbath day. And sabi po kasi ng kautusan ay keep the Sabbath day holy. And it means that you are not to work during Sabbath. Isang lalaki po ang dumampot ng stick ng kahoy para maipanggatong during Sabbath day. At nung una, hindi po nila alam ang gagawin nung makita sila ng mga tao. Sinabi na kay Moses, hindi nila alam kung anong gagawin dito sa tao. Kaya ikinulong muna nila ito hanggang sa makatanggap sila ng pangungusap sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa kanilang, show him no mercy. Huwag niyo siyang kawaan. Stone him to death. Patayin niyo siya sa pamamagitan ng pagbato. And he was killed for picking up stick, which was a minor violation compare po sa murder na ginawa po ni Cain noong pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. So parang kagaya po ng sinabi natin sa Romans chapter 5 verse 13, nung wala pa ang kautusan, ang kasalanan ay naroon, subalit hindi ini-impute, hindi po ina-account sa mga taong nagkasala. Makikita natin dito ang pagkakaiba on how God dealt with people prior to the giving of the law. Prior to the law, there was no imputation of sin. Nagkakasala po pero hindi chinacharge sa iyo ang kasalanan. Nagkakasala pero hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang kasalanan. Then, magtatanong tayo ngayon, then why God gave the law?
Hindi po ba mas maganda yung hindi chinacharge sa yung kasalanan mo? But God gave so many laws to make our conscience come alive, upang mabuhay ang ating konsensyas, to show to us how deadly sin was. Sinisira po tayo ng kasalanan. At upang malaman nating dapat nating kasuklaman ang kasalanan at layuan natin ang kasalanan. It is interesting po kung paanong ang relihiyon ay naturuan po tayo and made us think na ang kautusan with its 613 commandments ay ibinigay ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, dahil nais niyang ipakita sa atin ang mga bagay na nararapat nating gawin. Religion po ang nagturo niyan sa atin. Alam niyo po bang kasama dito sa 613 na ito, na hindi ka po pwedeng magsuot ng damit na blended po ng polyester and cotton? Kaya kung hindi po purong cotton yung suot mo, then nagkakasala ka. Leviticus chapter 19. Alam niyo po bang having a flat nose disqualify you from serving in a priestly role? Kung kayo po ay pangu ang ilong, sabi po ng Leviticus 21, hindi kayo po pwede maging pare. But salamat sa Panginoon, dahil sa dugo ni Kristo, sabi po sa Revelation, tayo po ay naging king and priest dahil po sa dugo ni Kristo. Kung kayo po ay blind, lame, or merong physical deformity, you are disqualified. Being left-handed disqualifies you. Having moles, kung kayo po ay may taling, disqualify po kayo. Why we have this in the law? Ang dami nitong bawal kasi po 613 to. Dahil lang ba sa ayaw ng Diyos na may taling ka? No, hindi po ganoon. God is just telling us that if you try to do relationship with Him by you doing things, then you have to be perfect. God is just is not just better than us. He is perfect. He is pure and He is holy. Wala pong kahit anong imperfection sa Kanya. At kung nais mong makipag-relate sa Kanya, we better be holy and not just better than somebody else. Hindi po pwede sabihin, mas maayos naman ako kaysa isa, pwede na ako. No. Because God is a holy God. If you want to have relationship with Him based on your own, then you must be holy. We should be 100%, or we now can have relationship with Him through Jesus Christ. Because Jesus is perfect. He is pure, and He offers a relationship with God through faith in what He did and not what we do. I hope naintindihan niyo po yun. Kaya po, wrong understanding of the purpose of the Old Testament law leads to a misunderstanding of the nature of God. Ano po bang layunin ng Diyos sa pagbibigay ng kautusan? Not so that we could keep it. Hindi po para sundin natin ito, because it is impossible na masunod po natin ito lahat. And that's why nauwi po tayong sa sumpa at sa parusa. But to show us, ito po yung layunin, to show us how infinitely holy He was, so we would quit trying to earn our relationship with God and throw ourselves on Him for mercy. Ang layunin po ng kautusan ay dalhin tayo sa sukdulang dulo ng ating mga sarili at nakita natin na hindi natin kaya on our own na makipag-relate sa Diyos at kailangan natin ng tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Again, marami po sa mga tao ang ganito ang kaisipan. They believe God gave the law to show us what we needed to do to obtain relationship with Him. But hindi po yan ang intensyon ng kautusan kung bakit ito ibinigay. It was intended to show us our sin and our need for God. It was given to show us how unholy we were, so we would despair of trying to earn our salvation and just receive it as a gift by faith sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ito po ay upang tanggalin tayo from self-righteousness to a faith righteousness that could only come through a Savior. Ito po yung buod ng Romans chapter 10 verse 3 and 4.
Pag-isipan natin ang ilang sinasabi po ng scripture about the law. The law strengthened sin. Ang kautusan po, napalakas nito ang kautusan or napalakas nito ang kasalanan. Napalakas ng kautusan ang kasalanan. 1 Corinthians chapter 15 verse 56. The law was a ministry of death and condemnation. 2 Corinthians chapter 3 verse 7 and 9. The law gave guilt and knowledge of sin, not salvation. Romans chapter 3 verse 19 and 20. The law made sin come alive and killed us. Romans chapter 7 verse 9. The law magnified sin and produced hopelessness. Romans chapter 7 verse 13 to 25. Then why would God give us something with all these negative effects? Pwede nating itanong yan. Dahil hindi natin napapansin na tinalo na tayo ng kasalanan. Before we could be motivated to receive God's gift of salvation by grace through faith in a Savior, kailangan nating maging kumbinsido tayo that we could not save ourselves. Hindi po natin kayang iligtas ang sarili natin at kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya ipinakita ng Diyos ang kanyang pamantayan ng kabanalan. Ang kautusan, ito po yung law, which was infinitely higher than any of us could ever attain. We have to come to the end of ourselves before we could begin to find God. Alam niyo po, the law was perfectly suited to this, na ang layunin po ay dalhin tayo sa dulo ng ating sarili para matagpuan natin ang Panginoon because it shuts us up to faith, so the only way we could look was up. Sabi po ng Galatians chapter 3 verse 23. So kung sa ganitong kadahilanang gagamitin natin ng kautusan para dalhin tayo sa dulo ng sarili natin at matagpuan natin ng Diyos, then it is good. Sabi po ng 1 Timothy chapter 1 verse 8. Pero kapag ang mga tao ay ang kautusan ay ginamit natin sa pagtuturo na tinuturuan natin that God's blessing are dependent upon our performance and our obedience to the law, that kills faith in what Jesus did for us. Ang religion po nagsasabi sa atin na kailangan nating masunod ang kahilingan ng kautusan upang tayo po ay maibig ng Diyos o gamitin ng Diyos. And that is totally wrong. A proper use of the law drives us to God for mercy and not away from God in guilt and condemnation. Kapag lumapit tayo kay Jesus at tinanggap natin ang kaligtasan bilang kanyang kaloob, na iaalis tayo sa ilalim ng kautusan tungo sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Ganito naman po talaga ang naisin ng Diyos kung paano dapat makipag-relate sa Kanya sa biyaya lamang niya. But He couldn't just look the other way and ignore sin. The sin debt had to be paid. Kaya po dumating at pinadala niya ang Panginoong Hesus. Siya ang nagdusa ng lahat ng puot ng Diyos laban sa lahat ng kasalanan ng lahat ng tao. And those who receive God's grace by accepting salvation as a gift by faith in Jesus don't have any more wrath against them. The Lord will never be angry with us or rebuke us. Ito po yung katatayuan natin ngayon sa biyaya ng Diyos. Iiwanan ko po kayo ng isang verse dito po sa Isaiah chapter 54 verse 9. Aking ipinapangako ngayon, hindi na ako magagalit sa inyo at hindi na kita parurusahan muli. Our sin debt has been paid. Not only that, we have become the righteousness of God in Christ. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21. And this is the great exchange na naranasan natin. Hindi niya lamang tinanggal ang ating kasalanan, kundi binigay pa niya sa atin ang kanyang katuwiran. Tayo ngayon ay malinis na at banal sa ating mga spirits kagaya ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung maunawaan natin ang mga ito, sinasabi ko po sa inyo, babaguhin ito ng gusto ang ating mga buhay. Patuloy niyo pong pagbulay-bulayan ang ating pinag-aralan sa episode na ito. I know this will be a great help to you because God loves you
at hindi niya po nais kayong magdusa pa because ang Panginoong Jesucristo ay nagdusa na para sa inyo. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. Kami po ay nagsasabit, nagpapaalam. Life is best lived by grace. Shalom!